Huminto ka muna sa lahat ng ginagawa mo, dahil yung sasabihin ko ngayon ay babaliktarin ang lahat ng alam mo tungkol sa attraction. Niloko ka nila. Yung mga magazine, pelikula, at mga dating guru, lahat sila pinapaniwala ka sa parehong kalokohan. Magpayaman ka, mapagwapo ka, bumili ng mamahaling kotse, magsuot ng branded na damit. Pero ito ang hindi nila sinasabi. May isang katangian na mas malakas kaysa lahat ng yan. Isang katangiang nagbibigay sa babae ng pakiramdam na hindi niya kayang baliwalain, hindi niya kayang labanan, at lubos niyang hinahanap. At ang nakakabaliw dito, kaya mo itong paunlarin ngayon mismo, nang hindi gumagastos ni isang sentimo at hindi binabago ang itsura mo. Pero bago ko sabihin kung ano yon, tanungin muna kita. May nakita ka na bang lalaking pangkaraniwan lang ang itsura, pero may napakagandang kasintahan? Tapos naisip mo, paano niya nagawa yon? O yung gwapo at mayaman, pero bigong mapansin ng babae, habang yung simpleng lalaki ang siyang pinili? Hindi yan swerte. Hindi yan misteryo. Isa lang ang dahilan, presence. Ang katangiang to ang nagbabago ng lahat, ang tunay, totoo, at matatag na presensya. Gayon, bago mo isipin na ito ay parang spiritual nonsense, linawin ko, ang presence ay hindi tungkol sa meditation o mga chakra o kung ano mang mystical na bagay. Ito ay ang kakayahan mong maging lubos na nasanggayon sa harap ng taong kausap mo. Ito, yung sandaling ikaw lang at siya lang, walang ibang umiiral. Yung pakiramdam na parang siya lang ang taong mahalaga sa mundo habang magkasama kayo. Isipin mo, kailan ka huling binigyan na isang tao ng buong pansin niya? Walang cellphone, walang tingin sa paligid, walang ibang iniisip, ikaw lang. Ano ang pakiramdam nun? Ang sarap, di ba? Yan ang kapangyarihan ng presence. At ito ang sikreto, gutom ang mga babae sa ganitong klaseng presensya. Sa panahon gayon na lahat laging distracted, nakatutok sa phone, at laging nagmamadali, ang presence ay parang ilaw sa gitna na makapal na ulap, bihira, makapangyarihan, at sobrang nakakaakit. Pero ito ang nakakalungkot, karamihan sa mga lalaki, hindi nila alam na wala sila nito. Akala nila present sila, pero sa totoo lang, lutang ang isip. Kaya kahit anong effort nila, paulit-ulit silang nabibigo sa mga babaeng dapat sana ay interesado sa kanila. Gayon, pag-usapan natin kung bakit mas nakakaakit ang presence kaysa sa itsura. Importante ang hitsura sa simula, bahagi yan ng biology. Pwedeng mapansin ng babae ang gwapong lalaki sa isang silid. Pero ito ang hindi naiintindihan ng karamihan. Paglapit niya, nakausap niya ng 5 minuto, at biglang na-realize, boring pala, o puro sarili lang ang inisip, o mas interesado pa sa cellphone niya kaysa sa kanya. Biglang nawawala ang attraction. Gayon isipin mo ang kabaliktaran. Hindi ikaw ang pinakagwapo sa kwarto, pero kausap mo siya ng buo. Tuloy-tuloy ang eye contact. Nakikinig ka ng may tunay na interes, hindi yung nag-abang lang ng turn mong magsalita. Ano ang nangyayari? May nararamdaman siya. Hindi yung typical na cute siya o gwapo siya, kundi yung pakiramdam na nakikita siya, naririnig siya, at mahalaga siya. At yung pakiramdam na yan, mas malakas kaysa sa physical na attraction. Kaya tandaan mo, ang itsura nakakakuha ng atensyon, pero ang presensya ang lumilikha ng attraction. Ang atensyon ay panandalian. Ang attraction, malalim at tumatagal. Isipin mo rin yung mga babaeng pinaka-nakaakit sa'yo noon. Dahil lang ba sa itsura nila? O dahil sa pakiramdam na ibinibigay nila sa'yo kapag magkasama kayo, yung parang ikaw lang ang tanging tao sa mundo? Ganon din ang kabaliktaran. Ang mga babae, hindi lang naakit sa nakikita nila, naakit sila sa pakiramdam na ibinibigay mo sa kanila. At yung pakiramdam na yan, yung presence mo, yun ang hindi kayang tumbasan ng kahit kaano kagwapong mukha. Kaya tigilan mo na ang pag-alala sa itsura mo. Hindi mo kailangang magmukhang modelo para makuha ang respeto at paghanga ng mga dekalidad na babae. Simulan mong pagtuunan ng pansin ang pagiging tunay na present, at makikita mo kung paano magbabago ang lahat. Wasakin natin ang isa pang malaking maling paniniwala, yung ideya na pera ang susi para makaakit ng babae. Makinig ka. Hindi ko sinasabi na pagiging walang-wala ay nakakaakit. Mahalaga ang basic financial stability. Mahalaga na kaya mong alagaan ang sarili mo. Pero lampas doon, mas kaunti ang kapangyarihan ng pera kaysa sa akala mo. Ganito yan. Pwede mong dalhin ang babae sa pinakamahal na restaurant sa syudad. Pwede mo siyang bilhan na mamahaling regalo, ipakita ang kotse mo, relo mo, apartment mo. Pero kung wala ka sa present moment, kung distracted ka, kabado, pilit mong pinapahanga siya, lahat yun, walang saysay. Maaring mag-enjoy siya saglit. Maaring magpasalamat pa siya. Pero hindi siya makakaramdam ng connection. At kung walang koneksyon, walang totoong attraction. Gayon, baliktarin natin ang sitwasyon. Imbes na mamahaling date, naglalakad lang kayo sa park. Bumili ng murang cup. Umupo sa bench at nagkwentuhan ng ilang oras.
Lahat-lahat, $5 lang ang nagastos, pero buo ang presensya mo. Nakikinig ka talaga. Interesado ka sa mga inisip at kwento niya. Gayon, alin sa dalawang date ang mas nakakalikha na attraction? Alin ang gusto niya maulit? Alin ang ikukwento niya sa mga kaibigan niya? Yung pangalawa, kalaging yung pangalawa. Ang pera kayang bumili ng karanasan, pero hindi ng koneksyon. Kaya nitong magpa-impress, pero hindi nito kayang lumikha ng intimacy. Maaring makaakit na ilang uri ng babae, pero hindi nito mapapanatiling interesado ang isang high-quality woman kung wala kang presensya. Isipin mo ang buhay mo mismo. Ano ang mga pinakatumatak na alaala mo? Yung mga mamahaling bagay na nabili mo ba, o yung mga sandaling may tunay na koneksyon ka sa taong nandun talaga sa harap mo? Ganun din ang mga babae. Hindi nila tatandaan kung magkano ang ginastos mo, katandaan nila kung paano mo sila pinakaramdam. Kaya kung iniisip mong kailangan mong yumaman muna bago mo makuha ang babaeng gusto mo, nagpo-focus ka sa maling bagay. Unahin mong paunlarin ang presensya mo, dahil mas malayo ang mararating nun kaysa kahit kaano kalaking pera. Bakit karamihan sa lalaki walang presensya? Magandang tanong yan. Kung ganito ka-powerful ang presensya, bakit kakaunti lang ang may ganito? Narito ang totoo, akala mo present ka, pero madalas lutang ka na. At may 4 na silent killers ng presensya na kailangan mong tanggalin ngayon din isa. Ang telepono mo, ito ang pinakamalaking salarin. Tuwing chin-check mo ang phone mo habang kausap mo siya, parang sinasabi mong, hindi ka sapat na mahalaga para sa buong atensyon ko. Akala mo maliit na bagay lang yung mabilis na tingin, pero napapansin niya tuwing ginagawa mo yon. At bawat beses, unti-unti mong pinapatay ang koneksyon. Ang phone ay assassin ng presensya. Kung gusto mong magkaroon ng tunay na presence, itabi mo yan kapag may kasama ka. 2, ang pamumuhay sa loob ng isip mo, kausap mo siya, pero utak mo lumilipad na. Iniisip mo kung ano ang susunod mong sasabihin, kung okay ba dating mo, kung gusto ka ba niya, kung ano ang susunod mong gagawin. Lahat ng pag-alala na yan, hinahatak ka palayo sa kasalukuyan. At nararamdaman yun ng mga babae. Ramdam nila kung wala ka talaga sa sandaling yon, kahit hindi nila masabi kung bakit. 3, ang pagtatangka magpa-impress. Kapag masyado kang nakatutok sa paglabas na cool, matalino, o successful, hindi ka na nakikipag-ugnayan, nagpe-perform ka. At ito ang irony, ang pagtatangkang magpa-impress ay mas lalong hindi nakakabilib. Ramdam na tao kapag hindi ka totoo. Alam nila kung nagpapanggap ka lang para magustuhan. 4, ang pagmumultitask, nakikipag-usap habang nanonood ng tea, nasa date pero inisip ang trabaho, nakikinig sa kanya pero nagpaplano ng schedule sa isip, imposibleng maging present habang ginagawa ang lahat ng yan. Ang presensya ay nangangailangan na isang focus. Ibig sabihin, bitawan ang lahat ng iba at nandito lang, sa sandaling ito, sa taong kaharap mo. Hanggat hawak ka ng 4 na ugaling yan, hindi ka magkakaroon ng tunay na presensya. Pero ang magandang balita, kapag alam mo na kung ano ang pumapatay sa presence mo, madali mo na itong buuin. Paano paunlarin ang magnetic presence? Ito na ang praktikal na bahagi. Paano mo talaga mede-develop ang ganitong klaseng presensya na mas nakakaakit kaysa hitsura o pera? Step 1. Sanayin ang sarili sa single tasking. Magsimula sa maliit. Kapag kumakain, kumain lang, walang cellphone. Kapag naliligo, mag-shower lang, walang pagpaplano. Kapag naglalakad, maglakad lang, walang podcast o musik. Simple. Pero tinuturuan nito ang utak mong mag-focus sa isang bagay. Yan ang pundasyon ng presence. Hindi ka pwedeng maging present sa iba kung hindi mo kayang maging present sa sarili mo. Step 2. I-lock ang eye contact. Hindi yung titig na nakakatakot o sobrang intense, natural, komportableng tingin lang na nagsasabing, nakikita kita, nandito ako. Karamihan sa lalaki, iniwasan ang eye contact dahil nahihiya o kaya naman sobra, kaya nagiging awkward. Hanapin mo ang gitna. Tumingin kapag nagsasalita siya. Huwag hayaan gumala ang mata mo. Huwag silipin ang phone. Maging ganap na nandiyan lang sa kanya. Sanayin mo ito kahit sa cashier, sa coworker, o sa mga estranghero. Makikita mo, instant na magbabago ang presence mo. Step 3. Makinig para umintindi, hindi para sumagot. Kapag may nagsasalita, ang layunin mo ay hindi planuhin ang sagot, kundi talagang marinig at maunawaan sila. Paano bumuo ng magnetic presence? 3 hakbang. Makinig para umintindi, hindi lang para sumagot. Kapag may nagsasalita, hindi trabaho mong planuhin agad ang isasagot mo. Ang trabaho mo ay talagang unawain kung ano ang sinasabi at nararamdaman nila. Pakinggan mo ang mga salita nila. Pansinin mo ang tono ng boses. Obserbahan ang galaw ng katawan. Damdamin mo ang emosyon sa likod ng mga salita. At higit sa lahat, magmalasakit ka talaga sa pag-unawa sa pananaw nila. Bihira itong ngayon. Karamihan sa tao, nag-antay lang ng turn nila para magsalita.
Kaya kapag tunay kang nakikinig, agad kang nagiging kakaiba. Ika-4 na hakbang, patayin ang telepono. Seryoso, kapag kasama mo ang taong mahalaga sa'yo o gusto mo makonekta, ang telepono ay dapat nakatabi ng tuluyan. Hindi lang nakasilent habang nakaharap sa mesa. Hindi rin nakatalikod pero tanaw mo pa rin ang ilaw ng screen. Ilagay mo sa bulsa o bag. Ang simpleng aksyong ito ay higit pa sa kahit anong teknike. Sinasabi nito ng malinaw, buong atensyon ko ay nasayo dahil mahalaga ka sa akin. Ika-5 hakbang, maging komportable sa katahimikan. Ang presensya ay hindi nangangahulugang kailangang palaging may sinasabi. Ang ilan sa mga pinakamalalim na koneksyon ay nangyayari sa mga sandaling tahimik. Sanayin mong maging okay sa mga pause. Huwag agad magmadaling punuin ang katahimikan. Ipinapakita nito na komportable ka sa sarili mo, na hindi mo kailangan ng tuloy-tuloy na atensyon o kumpirmasyon para maging kalmado. At yan, sobrang nakakaakit para sa mga babae. Dahil karamihan sa lalaki, kinakabahan sa katahimikan. Kapag kaya mong manatiling kalmado, ipinapakita mo ang tunay na kumpiyansa at katahimikan ng loob, isang magnetismong hindi pwedeng pekin. Ika-6 na hakbang, huminga at i-ground ang sarili bago ang mahahalagang interaksyon. Bago ka pumasok sa usapan, huminga ng malalim na 3 beses. Pinapakalma nito ang nervous system mo at ibinabalik ka sa kasalukuyang sandali. Kapag napansin mong lumilipad ang isip mo habang kausap ang isang tao, ibalik lang ang atensyon mo sa paghinga mo. Ito ay sinaunang teknik na palaging gumagana, simple pero makapangyarihan. Ika-7 hakbang, i-practice ito sa lahat ng lugar, hindi lang sa harap ng babae. Ang presensya ay hindi switch na binubuksan mo lang kapag may date. Ito ay dapat maging bahagi ng pagkatao mo. Maging present ka sa kaibigan mo, pamilya mo, katrabaho mo, kahit sa estranghero na nakakasalubong mo. Kapag palagi mong pinapraktis ito, nagiging natural na bahagi na ito ng kilos mo at mas ramdam mo ang lakas at katahimikan na dala nito. Ang pagbabagong naghihintay sa'yo kapag na-develop mo ang tunay na presence, magugulat ka sa pagbabago sa paligid mo. Biglang nag-iba ang reaksyon ng mga babae sa'yo. Lumalapit sila ng kusa. Mas tumatagal ang eye contact. Mas totoo ang tawa. Mas nagbubukas sila ng kwento at emosyon na hindi nila sinasabi sa iba. Bakit? Dahil kakaiba ang pakiramdam kapag kasama ka. Totoo. Kalma. Grounded. Sa mundong puno ng ingay at pek, ang ganitong enerhiya ay bihira at sobrang magnetic. Pero hindi lang ito tungkol sa attraction. Lalalim din ang pagkakaibigan mo. Mas gaganda ang relasyon mo sa pamilya. Mas lalakas ang koneksyon mo sa mga katrabaho. Dahil ang presence ay magnetic hindi lang sa pag-ibig, kundi sa lahat ng interaksyon ng tao. Ang mga tao ay natural na naakit sa taong ginagawa silang maramdaman na nakikita, naririnig at pinahahalagahan. Hindi ito manipulasyon. Hindi ito trick. Ito ay genuine human connection sa pinakapuro nitong anyo. At ang pinakamagandang katotohanan? Hindi mo kailangang maging gwapo o mayaman para dito. Ang presence ay lubos na nasa control mo. Hindi mo kailangan ng perpektong genes. Hindi mo kailangan na marangyang lifestyle. Kailangan mo lang na isang simpleng bagay, ang disiplina na maging ganap na narito, ngayon, sa sandaling ito, kasama ng taong kaharap mo. Konklusyon, ang katangiang mas nakakaakit kaysa sa hitsura o pera ay presensya, buo, totoo, at matatag na presensya. Hindi dahil ito ay taktika, kundi dahil ito ang lumilikha ng tunay na koneksyon sa mundong gutom sa pagiging totoo. Alam mo nang gayon kung ano ang pumapatay sa presence, ang cellphone, ang paglalagi sa isip, ang pagpapa-impress, at ang multitasking. At alam mo na rin kung paano ito buuin. Single tasking, eye contact, malalim na pakikinig, pagtanggal ng distractions, pagtanggap sa katahimikan, paghinga at grounding, at pagpapractice nito sa lahat ng sitwasyon. Tandaan mo ito, hindi mo kailangang maging pinakagwapo o pinakamayamang lalaki para maakit ang mga babaeng kahanga-hanga. Kailangan mo lang maging pinaka-present na lalaki, yung lalaking tunay na nandon, yung nagbibigay ng pakiramdam na totoo at makabuluhan. Ang lalaking yun ay magnetic. Ang lalaking yun ay hindi malilimutan. Ang lalaking yun ang pinipili ng mga babae, palaging, sa bawat pagkakataon. Maging yung lalaki. Magsimula ngayon. Magsimula dito mismo.